Mark chapter 13, verse 24 to 32. Subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap. May dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya ay paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw, ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Sige po, maaari na tayong magsiupo. Narinig niyo yung ating pagbasa? Naunawaan ba natin yung ating binasa? Ano ang gustong iparating sa atin ng ating pagbasa na ito? Parang ito ay tayo ay pinapaalalahanan na ang lahat ng bagay na may pasimula, meron din hangganan. Okay? Sa mga nag-aral ng Biblia, yung mga pari natin na nag-aral sa seminaryo, mayroong kurso talaga na ito na tinatawag na eschatology. Ano yung eschatology? The study of the lasting. Pag-aaral sa mga huling panahon. Nag-aaral ako sa College of Divine Wisdom, pahapyaw lang itong natalakay. Hindi talaga kami nagkaroon ng isang subject na ganitong pag-aaral patungkol sa mga kung ano yung mga mangyayari sa mga huling panahon. Okay? So, ang tawag dito sa Grego is eschaton. Yan ay pumapatungkol sa mga magaganap sa mga huling araw. So, ano mga magaganap sa huling araw? Ngayon, hindi lang po ako magpo-focus dito sa pagkawasak ng mga daigdig, pag-dislocate ng mga planeta na binabanggit dito ng Panginoon. When we go back to the writings of Saint Mark, bakit niya ito nasulat? Pag bumalik tayo sa panahon nila, anong meron doon? Wasak na po ang templo. Wala na, dinestroy na ng mga Romano yung kanilang templo na kanilang pangunahing doon sila sumasamba. Minsan doon, yung nakaraang gospel na narinig ninyo na ang Panginoon naupo doon sa loob ng templo at pinagmamasdan niya yung mga naghuhulog ng mga nagkakaloob. Di ba? Ayon kay San Marcos. Pero this time, dito sa ating pagbasa, wala na itong templong ito. Itong templong ito na pinagyayabang ng mga Hudyo, na minsan kahit ang mga alagad ay hangang-hanga at sabi nila, Lord, nakita niyo po ba ang templong ito? At nag-prophesy si Lord sa templong yan. Sabi niya, yung templong yan na napakaganda, walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin yung nagkapatong-patong na mga bato na nandiyadyaan at lahat ng mga palamuti na nariyan, wala yang matitira. Nakita na ng Panginoon. Kaya end of era na mga iskriba at pareseyo nung wasakin yan at pasukin at kubkubin ni General Titus yung Jerusalem at winasak, sinalaula yung templo ng Diyos na pinagawa ni Herod the Great. So anong point? Nung nangyari yan,
para sa mga Israelita, katapusan na ng mundo nila. Okay? Kasi bakit? Doon umiikot yung mundo ng mga Hudyo sa templo. Para sa kanila, yun yung pinaka-katapusan ng kanilang mundo. Ngayon, maraming mga tao, maraming ang mga doom prophets, doom preachers. Anong ibig kong sabihin ng mga doom preacher? Marami nang nag-preach patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap o ang pagdating daw ng Panginoon ay pinipredict nila na darating sa ganitong taon, sa ganitong exact na year, pero lahat sila ay nagkamali. Noong pong isang nangyayari sa ibang bansa na mayroong, nalimutan ko yung kanyang pangalan, na ang kanilang grupo, samahan, maraming naniwala na in-encourage nila na ipagbili na ang kanilang mga ari-arian kasi hindi na yan mahalaga dahil darating na ang Panginoon. Okay? Hindi na yan importante yung mga bagay na yan. Kaya, ang nangyari, yung mga miyembro nila, namundok, pagkatapos, kanilang mga ari-arian, binenta na nila, yung mga nagtatrabaho, nag-resign sa trabaho, yung mga nag-aaral, tumigil sa pag-aaral because mayroong mga mangangaral na mali yung interpretasyon patungkol sa mga bagay na ito. Kaya nga napakadelikado kapag yung mga preachers ay hindi marunong mag-exegete ng salita ng Diyos at sarili lang nilang interpretation at sarili nilang haka-haka, yung mga sinasabing, ayon sa akin, ito ang kahulugan nito. Okay? Mamamali sa interpretasyon. Kaya Panginoon nga, binanggit dito ng Biblia na hindi nga daw niya alam, hindi niya office, hindi niya kilos ang ipaalam sa atin yung kung kailan darating ang panahon. Alam niya, pero hindi niya yun ang pinaka-major na trabaho niya. Kundi ang trabaho niya, ang opisina ng Panginoon nung magkatawang tao siya, is ialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Since ang hagod ng chapter 13 ay iskaton, ang ibig sabihin, mga mangyayari sa inaharap, ang gusto kong puntusan, hindi natin concern na malaman kung ano ang kawakasan ng mundo. Pero mayroong isang sure na common sa lahat, magwawakas ang buhay natin. Okay? Yan ang isang sureable na bagay. Maliit pa ako, 10 years old pa lang ako, napapakinggan ko na ang mga aral na kaganito. Napapakinggan ko na rin ang mga kantang si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay darating sa, wakas ng panahon. Kailan yung wakas ng panahon? We don't know. Okay? Pero I'm sure, magwawakas din ang buhay mo, ang buhay ko. Ano talaga ang mangyayari pag nagwakas ang ating panahon? Tandaan natin ang mundo. Hindi yan magwawakas. Bakit? Sabi sa ating kasama sa liturgical natin, the world without end, amen. Nakalimutan ko lang kung saan siya ang portion na yon. Na sinasabi sa liturhiya na ang mundo natin hindi magwawakas. So bakit sinasabi rito magwawakas? Okay? It's not a contradicting. Babaguhin ng Diyos ang mundong ito. Hindi niya talaga sasabihin, pupulbusin niya. Okay? Sa pananampalatayang Katoliko, babaguhin niya. There will be a new earth. Okay? But it does not. Tandaan nyo, ang Diyos ay creator, not a destroyer. Okay? Manlilikha ang Panginoon at yung mga bagay na kanyang nilikha, hindi niya i-destroy. Amen? So ngayon, ano yung eskaton na gusto kong malaman natin? Napaka-unfair para sa inyo. Ako alam ko ang ibig sabihin ng eskaton. Buong buhay nyo, hindi nyo malalaman kung ano ang kahulugan niyan. At mananatili lang din itong kaalaman at selfish naman ako kung hindi ko yan isi-share sa inyo about the lasting eschaton from the word eschatology. 4 na bagay. It's referring to death. Death, judgment,
heaven, hell. Forget about kung paano magiging chaotic ang mundo. Matitiyak ko sa inyo, mas mauuna tayong mawasak at mawala sa mundo kaysa mawala itong mundong tinitirahan natin. Oo, may mga banta ng climate change, natatakot tayo, na baka ito na ang sinasabi dito sa binasa natin na mawawasak ang mundo, ang mga bituin, ang araw hindi sisikat. Okay? Pero sasabihin ko sa inyo, mas mauuna nga tayo na mas mawala sa mundong ito. Ilang libong taon nang ipinangaral yan at yan nasulat. Yung sinasabing, huwag kayong matakot, darating na ang Panginoon. Darating talaga siya. Kaya nga tinatawag natin yung second coming, dahil nung unang pagdating niya, nung pinanganak siya. Okay? Kaya ang iniintay na lang natin, yung pagdating niya. Okay? Pero bago siya dumating, ano yung mga posibleng mangyari at maganap? Inisa-isa, kay Matthew nga, dinitalye, maglalaban-laban ang mga bansa. Di ba? Nangyayari na naman yan eh. Ang mundo walang tigil sa pag-iral, sa pag-ikot, na laging may labanan. Hanggang ang mga tao mayroong sariling, ma-pride, mas mataas ang tingin nila kaysa iba, hindi titigil ang mga paglalaban-laban. China nga lang, di ba? Ang tingin sa atin na isang maliit na bansa na pwedeng tirisin lang tayo. Kaya wala silang pakundangan na sakupin yung mga teritoryo natin. Hindi yan titigil. Yung mga sinasabi rito, palatandaan na pagdating ng Panginoon, naglalaban-laban ang mga bansa. Panahon pa nila Alexander the Great, mga revolution ng mga Hudyo, marami ng mga labanan na naganap. Ngayon, what I'm trying to say is that lahat tayo nilikha ng Diyos. Mayaman, mahirap, may pagkakaiba-iba tayo, may maganda, may hindi kagandahan, may namamatay may edad na nabubuhay ng mas matagal, mahaba, 90. Mayroong maikli lang, minsan sanggol lang, namamatay na. Okay? Iba-iba ang kulay ng tao. According to Iskaton, lahat ng tao, mayaman man, mahirap, darating ang kamatayan. Ngayon, kung yan pala ang katotohanan sa lahat ng tao, ano ang preparation natin? Anong paghahanda ng tao if sa mga huling yugto ng ating pong buhay ng pagkawasak ng hindi ng mundo ng ginagalawan natin, kundi ng ating mga pisikal na katawan? Ano yung mga paghahanda na mayroon tayo? Di ba? Pagdating ng Panginoon, yun yung pagdating ng Panginoon sa buhay mo. Pag nagwakas ang mundo natin, itong buhay na mayroon tayo. Okay? So, ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay ang paghiwalay ng kaluluwa sa kanyang katawan. Okay? Pag hindi na kaya ng katawan natin, sumiseparate na ang kaluluwa sa katawan. Hindi na kaya eh. Kapag nagkalasog-lasog na o marami ng sakit, hihiwalay talaga ang kaluluwa sa katawan. Yun yung kamatayan when the soul separated from the body. Minsan meron tayong notion na, excuse me po, kung ito po ay paniniwala natin, hindi po yan sang-ayon sa pananampalatayang Katoliko. Ano ba ang nangyayari sa isang tao pagkatapos niyang malagutan ng hininga at mamatay? Marami ang mga debate until now sa mga bagay na ito na kailan ba namamatay ang tao? Kailan umaalis ang kaluluwa? Pag wala ng tibok ang puso o pag malamig na? Sinasabi ng iba, pag mainit-init pa yung kaluluwa, nandudoon pa sa katawan, di pa umaalis. Okay? Tapos meron namang naniniwala na ang kaluluwa ng isang tao, pag namatay siya, nagpapagala-gala ng 40 days sa lupa. But I tell you this is not the teaching of the Catholic Church. Yan ay paniniwala ng mga Hudyo. Okay? Pinaniniwala nila na gano'n. Pero sa katuruan natin,
at ayon sa biblical teaching ay after ng isang tao na mamatay, immediately, specific judgment. Or mayroong tinatawag dito na diyan na papasok ang kalawang puntos. Judgment. Okay? Papasok siya. Habang kinukumutan mo pa lang siya doon sa ang mga mahal natin sa buhay, habang siya ay paglagot ng hininga, haharap ka agad siya sa presensya ng Panginoon. Okay? To face the particular judgment. Okay? Dapat malaman natin yan, na konting katikisim, yan ang nangyayari. So, hindi talaga siya nagpapagala-gala dito sa mundong ito. Pagka, kahit nga lang yung gagantuin mo yung mata dahil nakadilat yung yumao. Okay? Kapagpikitin mong ganun, tapos kahit igaganon mo kasi namatay siya na nakainat, tapos lalagay mo rito, yung katawan mo, katawan ng isang tao na namatay, inaayos pa lang natin, pero yung kaluluwa niya, nasa harap na ng Panginoon. So, ano nangyayari doon sa particular judgment na yon o immediate judgment? Anong meron doon? Doon, dinidetermine kung sa langit ka ba o sa impyerno ba ako o ang tao. Doon, i-judge ang isang tao agad. Mayroong kaagad hatol. Ang tinatawag na immediate o particular judgment sa isang individual na tao. Pagkamatay niya. So, ito dapat yung mga paghahanda natin na pag nawasak ang mundo ko, yung buhay ko, kasi hindi magtatagal, itong mundong tinitirahan ko, kung mawawasak yan, mas mauuna pa ako dyan sa mundong yan. Pero ang tanong, pag namatay, tayo, okay? May particular judgment. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Amen? Dapat klarado po yan sa ating pong buhay. Okay? So, ano ang dapat nating gawin so that we can face this, itong pagharap natin sa Panginoon? Kaya nga, tayo po na mga anak ni El Shaddai, mga binyagang Katoliko, we have so much grace na habang nabubuhay pa tayo ay pinapa-experience sa atin ng Panginoon. Dahil wala na pong bawian pag umarap tayo sa Panginoon. So dalawa lang i-determine lang kung langit o impyerno. Of course, sa pananampalataya natin, doon din pumapasok, mamaya i-clarify natin, na yung purgatorio. Okay? Saan papasok yung purgatorio? Kasi nga, merong tinatawag na sanctifying grace. What is the sanctifying grace? Na ibinibigay ang Panginoon. Itong sanctifying grace na ito, nung bininyagan tayo ng simbahan, pinagkalooban tayo ng biyayang ito, ng sanctifying grace. At ano yung ginagawa ng sanctifying grace na yan? Dalawang bagay yan. Hindi pwedeng maghiwalay yung pag-ibig at yung sanctifying grace. Magkasama yan. Okay? Pag ang isang tao, hindi tayo nagmamahal sa Diyos, sa inuutos ng Panginoon, sa fellow man, ibig sabihin, wala kang sanctifying grace. Okay? At yung sanctifying grace na yan, ay yan yung buhay na ibinibigay sa atin. Sanctifying grace is a gift of God's life. Love that dwell in us, na nasa sa atin. Iyang sanctifying grace na yan, yan yung tumutulong sa atin upang makapamuhay tayo na may kabanalan. Okay? At napakahalaga ng kabanalan na yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Because without holiness, sabi ng Biblia, you cannot see God. Ang isang tao na hindi namumuhay sa kabanalan, imposible niyang makita ang Diyos. Okay? Mahalaga yung sanctifying grace na ito, na ang tao dapat bago siya mamatay,
nasa state of grace siya. Anong ibig sabihin na state of grace? Nabubuhay siya sa habag at biyaya ng Panginoon. Because the sanctifying grace is the gift of God. Okay? Ito po, it is the grace that make us just. Kaya tayo nagiging matuwid because of that. Kaya ka pawawalang sala dahil dyan sa sanctifying grace na yan. Kung wala yan, paano tayo iaabsuelto ng makapangyarihan ng Diyos na ito? The eyes of God is forgiving our sins and making us capable of loving God and others. Yang sanctifying grace na yan. Yan yung nagsasanhi. Kaya ka nakapagmamahal sa kapwa, nakapagsasakripisyo because of that sanctifying grace. Gift received. Kailan yan nakukuha? Yung sanctifying grace, a gift received through Christ. We receive sanctifying grace primary through baptism. Okay? So, ano ang ginagawa niyan ng sanctifying grace? Pag mayroon kayo niyan, ay nagkakaroon tayo ng union with Christ. Nagiging kaisa natin si Kristo. Okay? So, napakalaga, mga kapatid ko sa Panginoon. We become a member of a mystical body of Christ. Nagiging parte tayo ng isang misteryong samahan ng Panginoon. Yan ang kanyang ginagawa, which is the church. Itong community ito. So, yung sanctifying grace din, yan yung nagsasanhi sa atin para mabago tayo araw-araw. Kaya nga, questionable para sa mga tao na nagsasabing sila ay Christian, na sila ay follower ni Kristo, na sila ay preacher, na sila ay Kristiyano, walang nabago ang kanilang buhay. At the same pa rin yung kanilang mga ugali. Because sanctifying grace pushes us to live a holy life. Kaya yan yung mas mga nakakatakot na bagay kaysa sa magwakas ang mundo. Kaya hindi ko nagdidiinan yung kawakasan ng mundo. Kundi ang didiinan ko, kawakasan ng mundo na mayroon tayo. Because lahat tayo hahantong sa pagkawasak ng ating mga pisikal na mga katawan. Tama? Oo, mayroon mga nabibiyayaan na mga 90 years old. Mayroon nabibiyayaan na maikling buhay. Pero doon pa rin ang dating. Kamatayan pa rin. Hindi makakatakas. Sabi nga ng isang kwento, mayroon daw isang 90 years old sa Amerika na tumama sa lottery o loto sa atin. Nanalo siya ng $20 million. Ang problema, itong 90 years old na ito, na lalaki, may iniindang karamdaman, may sakit. May sakit sa puso. Kaya nag-iisip tuloy yung kanyang mga anak, paano natin sasabihin kay Papa na nanalo siya? Oo, tama, baka mamatay. Kaya nag-isip sila at kumonsulta sa isang pari. Sabi nila, paano kaya namin sasabihin sa Papa namin na hindi siya aatakin sa puso, na nanalo siya sa loto ng $20 million. Kaya sabi ng pari, sige, puntahan natin. Kaya sinamahan sila ng pari doon sa kanilang magulang. Pagkatapos sabi ng pari, Tay, ano ang gagawin nyo kung kayo ay sakasakaling? Kung wari, nanalo po kayo ng loto, ng 20 million na halaga ng loto. Anong gagawin nyo po? Sabi ng matanda, sabi niya, ang kalahati, ibibigay ko sa aking mga anak. Hati-hatiin ko. Tapos yung 2%, yung mga tirang 2 million, ibibigay ko naman sa mga kapitbahay at mga kaibigan ko. At yung kalahati, yung 8 million, ibigay ko po sa inyo, Father. Inatake sa puso si Father. At hindi na umabot sa ospital nung marinig niya yun.
Magulat ka ba naman na 8 millions bigay sa'yo? Ano ang point ko? Oo, wala talagang nakakaalam. Sabi ng Biblia, di ba? Walang nakakaalam ng araw ng kawakasan ng mundo. At kahit nga kamatayan natin, kahit, meron kakilala tayong preacher dito sa El Shaddai, pag maglakad na, ganun na eh. May mga nagjojoke sa kanya, sinabi, tayo, magpahinga na po kayo. Sabi niya, lalo na ng panahon ng pandemic, sabi niya, magpahinga na po kayo. Baka delikado po sa inyo. Alam niyo, ang sinagot daw nung preacher na yun, hindi ko na sabihin, kilala niyo yun eh. Okay, ang sabi niyo, ay, malakas pa ako. Baka nga mauna ka pa sa akin eh. At totoo, nauna pa nga yung mga taong nagsabi sa kanya. Oo, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Nag-outreach pa rin siya. Because we cannot predict yung buhay na mayroon tayo. Kung kailan tayo mananatili dito sa mundong ito. Walang nakakaalam. Tama? Pero ang isang certain is that lahat tayo mamamatay. Kung kailan yun, di natin alam. Tama? Pero ang malaga, pag dumating ang kamatayan, haharap tayo sa Panginoon. Mayroong immediate judgment, whether we are going to heaven or sa impyerno. Amen? Yun ang hatol. Ngayon, ano ang makapagpapaalis sa sanctifying grace na ito sa atin? Alam niyo, mayroon. Kasi itong sanctifying grace na ito is a process. Mawala yan. Sa anong paraan? Gumawa lang tayo ng mga mortal sin. Wala yan. Okay? Mawawala yun. Kailangan lang nating gumawa ng mga capital sin para mawala tayo sa listahan papuntang langit. Kaya nga, delikado na kapag ang isang taong namumuhay ngayon ay hindi na areglo yung kanyang buhay. Pag humarap tayo sa immediate judgment or particular judgment, yun na yun. Alam na natin, tayo mismo ay makakaalam. Pag hinatulan tayo, sasabihin, ang destination mo ay ganito. Kaya dito pa lang, tandaan nyo, ang Panginoon, sa langit, hindi na siya Savior. Sino siya? Sino? Judge. Tama, si Mother. Hukom na siya. Pero habang nabubuhay tayo ngayon dito sa lupa, Diyos siya na merciful, mahabagin, and He care for people. Na huwag tayong humantong doon sa lugar na kung saan ay hindi na pwedeng mabago ng sitwasyon. Amen? Nakakalungkot na yun, mga kapatid ko sa Panginoon. So, yung criteria ng paghuhukom ng Panginoon, pag nandoon tayo, you will be judged by the same thing na kanyang ginawa sa magitan ng kanyang pagmamahal. Kasi nga, pag gumagawa tayo ng mga capital offense, ng mga bagay na kasalanan, tinatanggalan natin ang ating puso na magmahal tayo sa Diyos. Tama? Tinatanggalan natin na tayo po ay magmahal sa Panginoon. Ngayon, i-define natin, medyo teaching ako ngayon, hindi preaching yung dating ko. Ngayon, ano yung mortal sin na sinasabi rito? Yung mortal sin is that grave offense. Ano yung grave offense na yan? Grave matter po yan. Involve a serious violation of God's law. Okay? Isang matinding paglabag, kasalanan na ginagawa ng tao laban sa mapagmahal na Diyos. Okay? So mortal sin, alam na natin, definition yan is a grave matter, a serious, a capital offense. Pangalawa, para matawag yan na cardinal sin, ay mayroon tayong full knowledge na kasalanan ito, pero ginigiit natin na gawin itong mga bagay na ito na kasalanan. Ibig sabihin yung full knowledge, alam talaga natin na kasalanan ito. Okay? Yan ang ibig sabihin ng cardinal sin. Na nauunawaan nila na kung ano yung kanilang maling ginagawa, na itong maling ginagawa nila ay laban sa kalooban ng Diyos. Okay?
Yun, pangatlo, na kung ano ang mortal sin is that deliberate consent. Ano yung deliberate consent? Na ang isang taong gumagawa ng kasalanan ay nauunawaan din nila na itong mga kasalanang ito ay pinipili nila kaysa doon sa konsensyang bumabagabag sa kanila. They choose over the conscience na gawin nila yun. Deliberate yun. Kahit nga sa batas ng tao, yung sinasadya na pagkakasala, pinaparusahan ng batas ng tao. Okay? So, mortal sin is a capital offense, grave matter, all knowledge, and a deliberate offense against God. Pero inyo yung sasadyain mo. Halimbawa, tayo mga anak, may mga magulang tayo, pinagsabihan tayo, anak, huwag mo itong gagawin. Ha? Huwag mong gagawin ito. Pero sasadyain niya pa rin yung sinasabing huwag mong gagawin. Masasaktan sila. Na-hurt yung ating mga magulang. Ganon din ang Diyos. Tama? Medyo malalim yung ating hugot ng ating pag-aaral sa hapong ito. Pero it is unfair for us na hindi natin malaman at maintindihan ito. Kung tayo ay, haharap sa Panginoon, eh wala namang sinabi yung mga preacher na yun. Sinusugar quote lang yung mga preaching nila. Di ba? Kumbaga, nililihis lang nila at yung gusto na lang nilang ipangaral, yung ang pinapangaral. Pero hindi nga ganun. Okay? So, ano ang mga example ng mga mortal sin? Ang example nito ay murder, pagpatay. Capital, bakit capital offense yung pumatay tayo ng isang tao? Wala tayong karapatan na gawin yun. Hindi tayo ang may likha ng buhay. Okay? So, ang pagpatay ay isa sa pinaka-capital offense. Intentionally taking life of another human being is a grave violation of the commandment, thou shalt not kill. Utos niya yun, huwag kang papatay. Paano kung case-to-case basis ganito? Kasi yung sinasabi dito na kasalanan at capital ay premeditated. Yung premeditated, pinagplaplanuhan. Itong taong ito, patayin ko ito. Aabangan ko, tsetsempuhan ko ito. Okay? Binabalak ng isang tao. Yun, capital offense yan. Paano kung case-to-case basis ganito? Naglalakad ka. Biglang meron kang nakita na papalapit sa iyo. May tinatawag na imminent danger. Yung imminent danger na yan, na alam mo yung buhay mo ay malalagay sa isang sitwasyon na ikaw ay mapapatay. Dahil lalapit sa iyo, tipong sasaksakin ka o kay bubunot ng baril. At naagaw mo ito at naiputok mo sa kanya. Okay? Ano ang kaso nun? Sa batas natin, anong kasong sabi doon? Self-defense. Mas mababaw. Kasi hindi mo pinagplanunan. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo kasi iniisip natin na ayoko pang mamatay. Mayroon nag-iintay sa akin na asawa, may nag-iintay sa akin mga anak, may trabaho ako. Okay? Kaya pinagtanggol mong sarili, nagpambuno kayo at siya ang namatay. Capital offense or mortal sin. Murder. Ito, medyo masakit din ito. Adultery. Ano yung adultery? Pangangalunya. Okay? Mga sexual intercourse between a married person and someone who is not their spouse. Halimbawa, yung mga tao na mag-boyfriend, girlfriend, hindi makapag-intay na magpakasal, pero isinasagawa nila yung mga ganitong bagay na sagrado at banal na inuutos ng Panginoon na gagawin lang dapat ito inside a marriage ceremony. Pero may mga gumagawa na nito. Lalo na sa ating panahon. Ang iba nga hindi na nagpipreach sa mga patungkol sa mga bagay na ito kasi bakit? Baka sila masaktan, baka sila
You know? Pero kailangan utos yun. Part yan ng capital offense. Amin po. Na tayo bumalik sa moralidad, bumalik tayo sa kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. So, magwawakas din yung buhay natin. Hindi ito magtatagal. We will face a particular judgment of Christ. Kaya dito pa lang, maayos na natin. At ano yung mga bagay na hindi nagpapaayos ng buhay natin? Ito, mga capital offense. Okay? Nawawala yung mga sanctifying grace na nagpapabanal sa atin. The capital offense that sometimes we neglected, na parang normal na ito sa ating panahon. But we will face judgment. Mga kapatid ko sa Panginoon. How prepared are we to face this kind of judgment ng Panginoon? So ano magiging consequences of mortal sin? Separation from God. Because mortal sin break our relationship with God. Okay? Pagkahiwalay sa Diyos. Kaya pag namatay ang tao na hindi siya nakapagkumpisal, hindi niya pinagsisihan, dala niya ang mortal sin, pagharap niya sa Panginoon, alam na kagad ang destinasyon. Amen. Bakit natin pahirapan ang sarili natin na ang Diyos gumawa na ng lahat ng paraan upang tayo makapamuhay sa kabanalan? Nagpakasakit siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo sa pagmamahal para sa atin. At tatandaan nyo, magwawakas siyang pagmamahal na yan. He no longer a merciful and a loving God when He sit on His throne as a judge. Okay? Sanctifying, loses the sanctifying grace and separation from God, tapos doon, pupunta ang mga tao. Of course, sa impyerno. Amen po. Nobody talk today about hell because people are afraid to talk about hell. Wala nang gustong mag-preach patungkol kung may impyerno ba. Because people will tell us na, ang mabaging Diyos, hindi lahat yan idadalhin sa impyerno, mapagmahal siya. Pero tandaan nyo, ang tao ang siyang pumipili. Dito pa lang. Dito pa lang, nalalaman na ng tao na nakita niyo yung statement ni Pangulong Duterte nung nandoon siya sa Quadcom. Di ba? Binanggit niya yung impyerno. Lahat tayo pupunta sa impyerno, sabi niya kay Ontiveros. Sabi ni Ontiveros, ay, hindi po ako, ayaw ko pong pumunta doon. Ha? Oh, wala siya. Oh, yun ang ginamit. Wala akong ambisyon pumunta diyan, Mr. President. You know, may mga taong alam nila na doon sila pupunta. Parang sinasabi pa nila at pinangangalandakan pa nila na I am proud na ang mga kakilala kong mga politician nasa impyerno din. Okay, no? Pero ngayon, di natin lang yan tinitake seriously yung bagay na yan. Amen po. Mas nakakatakot yan sa sinabi ng binasa nating gospel na magdidilim ang paligid, maglalaho ang mga kalawakan, magkakaroon ng gera-gera. Mas nakakatakot ito. Yung eskaton na ito na magaganap sa buhay natin. Kasi baka nga hindi na natin masaksihan itong kawakasan ng mundo, itong mga climate change na ito. Baka mauna nga talaga tayo sa pagwawakas ng mundo na magwakas yung buhay natin. Bago yan magwakas yung buhay natin, at least alam natin. Amen? It's very important that God is a loving God to embrace us of who we are, na kahit gaano tayo kakasalanan, binibigyan niya tayo ngayon, dito, ng chance na magbago. At dapat yung pamumuhay natin ay makikita sa atin isang malinaw na larawan na doon talaga tayo papunta. Pero kung namumuhay tayo sa kasinungalingan, kasalanan, but today pa lang, alam na dapat natin. Amen po. So ngayon, pag nagawa natin yung mga bagay na ito, capital offense, nagpa-abort, capital offense din yan, ng commit ng abortion, pagkitil din kasi ng buhay yan. Anong solusyon diyan? Sacrament of confession. Kaya nga tayo mayroong sakramento, kaya nga iniwan ni Kristo ang simbahan so that lahat ng mga itong simbahang ito ay parang nagiging ospital ito ng
may mga sakit sa espiritual. Kung hindi tayo papasok dyan sa mga sakramento ng simbahan na mayroon siya at part dyan ang sakramento ng confession, ano na? Masabi natin, ayaw mo lang yun. Maintindihan naman siguro ako ng Diyos kasi tao lang ako. Mahirap yun. Mahirap i-gamble. Amen po. Tao lang ako. Nadadala ako sa mga kahinaan ko. Tao nga tayo. But ang sanctifying grace, para i-illustrate ko sa inyo, sa simple, ang pagpasok sa langit, may sanctifying grace tayo, parang nakasuot tayo ng puting-puting damit. Okay, yan ang sinisimboli ng sanctifying grace. Na walang po pwedeng pumasok sa langit na ang damit niya ay mayroong kahit mantsa man lang o tuldok man lang, sabi ng Biblia. Okay? Sinasabi riyan dyan. Sabing ganoon. Na hindi pwedeng pumasok doon. Kahit gamantsa lang. Ang mortal sin, hindi lang yan mantsa. Yung cardinal sin, ay ang ibig sabihin nun, nakaputing-puti kang damit, nilinis ka ni Kristo, pero nagluglog ka sa kumunoy. Alam mo yung kumunoy? Yung putikan. Hindi naman sa yun. Tama? Alam mo, nakaputi akong damit, may nagtampisaw ako dyan sa pusali. Pusali ng kasalanan. Hindi lang tuldok yun. Ang pinag-uusapan dito na venial sin ay mga may sanctifying grace tayo. Pero mayroong mga kasalanan na hindi naman ganong grave sin. Okay? Na parang batik lang yun. Pero kailangan pa rin linisin. Okay? Kailangan pa rin ng confession, ng kumpisal. Ngayon, nakumpisal mo na, halimbawa dumating yung, sabi natin, yung four last thing is about death and judgment. Ngayon, namatay ang tao. Siyempre, paghuhukom ang susunod. Kasi yun ang sinasabi ng Hebrew, chapter 9, verse 27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Minsan lang mamamatay. And after that, immediately, judgment. Sabi ng Hebrews. Ngayon, nakonfisal mo na lahat ng mga bagay-bagay. Nasabi mo na. Tapos, namatay ang tao. Yung pala mayroon pa siyang hindi naalalang kasalanan, hindi niya nakumpisal. Doon, papasok yung purgatorio para linisin yung mga natitirang mantsa, batik, na hindi natin nakumpisal. Okay? Ang iba nating kapatiran sa pananampalataya, hindi sila naniniwala sa ganito. Pero ako, I will take my chance to believe this teaching of the Catholic Church about the purgatory. Kasi hindi naman talaga lahat ng... Kasi tandaan nyo, sinasabi ng Matthew chapter 5 na hindi tayo makakatakas sa ating mga pagkakautang hanggang sa kahuli-hulihang kusing. Ang pinag-uusapan doon, hindi yun literal na utang lang. Pero hanggang kahuli-hulihang kusing, kailangan nating bayaran. It refers to kasalanan natin. Okay? Nababayaran natin hanggat liit-liitan detalye ng ating mga kasalanan. Okay? At mangyayari lang yan, kung hindi yan capital sin o capital offense, mapupunta tayo sa purgatorio para i-cleanse tayo doon. Halimbawa, nangungupit tayo noon. Nagsisinungaling tayo. Hindi natin na-confess na kung sino yung kinupitan natin. Hindi na natin matanda. Maliit pa tayo. Hindi na natin naalala. Okay? Pero pagdating doon, tandaan nyo, yung purgatory is not, hindi yan isang permanenteng destinasyon natin. Stop over lang yan. Pag nalinis na tayo, para lang tayong quarantine. Alam mo yung panahon ng pandemic? Pasok ka sa Pilipinas, galing kang Hong Kong, quarantine ka muna, stay ka muna sa isang lugar. Kasi hindi ka malinis eh. Baka makahawa ka, may dumi. Ganon din, gusto kong sabihin. Amen? Ay, stop over ka muna dyan sa purgatorio. Okay? So, okay na rin, no? Kung gaano mang katagal yung pananatili natin doon, hindi natin alam. It is not for us. At yun, kailangan natin ipagdasal yung ating mga yumao. Kadalasan, halimbawa si Brother John Culibaw, madalas nagpapanaginip sa akin. Nagpe-pray ko siya. Baka humihingi ng dasal eh. Okay? Minsan na,
magkakasunod na napanaginipan ko siya. Na ang unang pagtatagpo namin sa panaginip, nakita ko siya sa isang, alam niyo yung Marawi, yung binombahan, yung mga building na sira-sira, andoon siya. Tapos nakadama ako ng sobrang lungkot na hindi ko pa naranasan. Kala ko nga mababangungot ako kasi kakaiba yung lungkot, yung aura ng lugar na yun. Ano ang sinabi niya? Totoo talaga yung mga pinag-aralan natin sa Biblia. Yun lang ang sinabi niya. Pero grabe yung lungkot. Yung lungkot, yung katahimikan. Alam niyo yung pag sobrang tahimik, gumagano sa tenga. Yun ang naramdaman ko yung sa panaginip ko. Kaya I pray for him. Kasi baka humihingi ng panalangin. The fourth last thing is katon is about death is a surable thing na mangyaganap sa buhay ng tao. Okay? Mas sure pa yan kaysa maglaho ang mundo na mayroon tayo ngayon. Tapos, pangalawa, after natin ng kamatayan is a judgment. At pagkatapos, pipili ang Panginoon sa judgment na yon, may tinatawag na particular judgment. Ano ang pagkakaiba? Ito, may tanong ako. Ano ang pagkakaiba ng particular judgment at yung general judgment? Kasi in the book of Revelation, when we read the book of Revelation, may sinasabi dito. In Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Ang sabi rito, and I saw a great white throne, in him that sat upon it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works. Pero i-judge tayo ayon sa mga hindi mo ginawa at mga bagay na ginawa natin. Dito papasok yung tinatawag na sin of omission and sin of, dalawa yun eh. Basta ganon. Omission, mga bagay na hindi natin ginawa, na pinapagawa sa atin. Tulad, mahalin mo ang iyong kapwa, tumulong tayo sa ating kapwa. Okay? Yun ang sabi rito. Bubuksan yung mga aklat at i-judge tayo ayon sa ating mga gawa. And the sea give up. Ito na. Yung dagat daw, referring yan sa impyerno eh. Sabing ganon. Sabi rito, and the sea give up the dead that were in it, and death in Hades, yan, yung Hades, give up the dead that were in them, and they were judged, every man according to their works. Kahit yung mga nasa impyerno, i-judge sila according sa kanilang mga intention, ginawa. In verse 14, and dead in Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. May second death pala eh. Pag namatay tayo, meron pang ikalawang kamatayan. Sabi naman, no? Dapat tapos na. Sabi ng ibang tao, dapat wala na. Pag namatay tayo, wala na. Yun na yun. Hindi, sabi rito, may second death pa eh. Death pa eh. Even the lake of fire, in verse 15, if any was not found, ayun, masakit ito para sa maraming tao. Kapag mayroong mga tao na hindi masumpungan o makita ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, saan sila pupunta? Yun, sabi, in the book of life, he was cast into the lake of fire. Kaya dapat ang pagsikapan natin, Lord, ilista mo nga ako dyan sa aklat ng buhay. Huwag lang yung puro sasabihin natin, eleksyon na naman, mailista sana yung pangalan ko para may ayuda ako. Hindi lang po dyan umiikot yung ating buhay. Tama? Eh, okay naman na magkaroon tayo ng mga ganyang bagay. Pero ang pagsikapan natin ay ma-secure natin na mayroon tayong sanctifying grace that assure us na hindi tayo makakapamuhay sa capital sin ng mga kasalanan. Because iyan ang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Yan ang mga nakakatakot kaysa mga takot na magwawakas ang mundo. Ngayon ang tanong, ano ang pagkakaiba yan ng general judgment kaysa particular judgment? Ang particular judgment pala ay individual. Pagkamatay, immediately, hahatulan tayo, bibigyan tayo ng hatol, ng verdict, kung impyerno or langit. Ngayon, pagbalik ng Panginoon dito,
Bubuhayin uli ang mga patay kahit yung mga nasa impyerno na. Isasama uli sila lahat. Yung mga nabubuhay ngayon at mabubuhay pa sa hinaharap pagdating ng Panginoon, magsasama-sama lahat. Bubuksan uli ang aklat ng buhay. Ngayon ang tanong, yung mga nasa langit na, pwede pa bang maimpyerno sa general judgment? Kasi parang announcement ito ng lahat, nandudong present tayo lahat. Yung mga kakilala natin na hindi natin nakita sa impyerno kasi nasa langit tayo, magkikita-kita ulit tayo. Pwede mo mong sabihin, dito ka na, malakas ako kay Lord. Tama. Wala nang ganun. Wala nang ganun tama. Ang tamang sagot ni sister, sa katikisim natin, once na tayo ay napunta sa langit, hindi ka na pwedeng mapunta ng impyerno. Double jeopardy yun. Kasi inukuman ka na inano ka na hinatol ka na doon ka papunta sa langit, tapos babaguhin ulit, sabi na, dapat nagkamali ako sa hatol, sabi ni Lord, nagkamali ako sa hatol. Dito sa general judgment, mayroon ka palang kasalanan, kaya doon ka. Hindi ganon. Okay? So bakit kailangan pa ng pangkalahatan na marinig ng lahat ng tao ang hatol para sa atin? Okay? Napaka-importante na tanong yan. Una, para maipakita ng Diyos sa mga tao na sinasabi nga ng Biblia that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Itong Lord na ito na hindi nila pinapanipaniwalaan nung nabubuhay pa sila dito sa lupa, na mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang tindahan, mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang mga layaw, mas mahalaga pa sa kanila ang mga comfort zone sa bahay, ngayon gustong ipakita ng Panginoon na ako itong Diyos na ito na makapangyarihan, na minsan nag-alok sa inyo ng pagmamahal at ng kaligtasan, tinanggihan ninyo. Okay? Malalaman ng lahat ng tao. Pangalawa, makikita ng mga tao yung kanilang mga ginawa. Sabi doon, bubuksan ang kanilang mga aklat, ng kanilang mga buhay, kanilang mga gawa, mahahayag. Kaya, itong general judgment na ito, hindi ito unfair. Kung mayroon mang projector sa langit para i-play yung buhay ng bawat isa sa atin, sa judgment na yon, ng general judgment, ipapakita niya, buhat ng tayo ipanganak hanggang magkaisip, hanggang sa kamatayan. Okay? Yan ang mga magaganap pagdating ng panahon. Yan ang mga pagsikapan natin kaysa magwawakas ang mundo. May preacher ako napakinggan na magwawakas na ang mundo kaya hindi na ako ang anak ko patigilin ko na sa pag-aaral. Kasi wala nang saysay ito, magwawakas na ang mundo. Magwawakas yung mundo na mayroon tayo. Amen? Kaysa magwakas yung mundo na literal na mayroon tayo. Oo. So, itong four last thing na mayroon sa pag-aaral sa Eskaton is about judgment, death, judgment, heaven. Heaven is a wonderful thing. Na pag doon tayo mapunta, dito sa mundong ito, naboboring tayo. Di ba? Minsan, mga tao, di ba? Kasi ang langit ay isang walang hanggang kasiyahan. Kung billion years, wala, hindi nga, yung billion years, pag tayo nasa langit, maikli pa rin. Pero yun. At yung mga taong nasa langit, hindi matatawara at di kayang, walang pwedeng paglagyan ng kanilang saya. Dito sa buhay na ito, yung mga saya na mayroon tayo, lumilipas, nagpe-fade Di ba may mga taong materialistic, nasasabihin nila, siguro pag nagkaroon lang ako ng big bike, sasaya na ako. Masaya na ako. Pero pag nasakyan na niya ng mga ilang taon, sasabihin naman niya, ayaw, nagsasawa, naghahangad uli ng ibang mga gusto nilang kasiyahan. Tama? Parang pag-aasawa yan, di ba? Sabi na, pag nagkaasawa na siguro, masaya na ako, fulfilled na ako. Pero nagkaasawa na, nakapamilya, mga anak, sabi na, hindi rin pala masaya ang may asawa. Ang dami din palang pagdurusa. Di ba? So, ganyan Yung kasiyahan ng mundo, hindi ganon ka-stable. Pero sa langit, wala nang paglagyan ng yung saya na mayroon doon ang mga tao. Alam niyo kung bakit? Sabi dito sa 1 Corinthians 2:9, no eyes has seen, no ear has heard,
And no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi mo pa nakikita, hindi pa sumasagi ng iyong kaisipan ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa iyo doon sa langit. Kung ano man yun, di rin natin alam. Pero sinasabi niya dito, napakaganda. Mas maganda pa yan kaysa nakabili ka ng house in lot dyan sa Ayala, Alabang. Mas maganda yan kaysa tumama ka ng jackpot sa loto. Kasi mauubos din yun. Yun yung langit. Wala nang pag-iyak, wala nang luha, wala nang arthritis, karamdaman, wala na. Nagwakas na ang lahat ng mga bagay na sumisira at nagpapalungkot sa tao. Amen po. Yun yung destinasyon na gustong marating natin, na gusto ng Panginoon. Yung lugar na yun. Okay? Kung saan man yun. So, siyempre, ang paniniwala natin as Catholic, heaven is not a place, but a state of being. Isang kalagayan. At kung saan man yung kalagayan na yan, dapat makapunta tayo dyan. Tama? Because hell is isang kalagayan din na wala ang Diyos doon. Kung hindi, lugar ng napakahirap. Gumamit lang ang Panginoon ng mga, mga allegory upang ilarawan yung impyerno. Gumamit lang siya ng mga apoy. Baka mas mahigit pa sa apoy. Lake of fire ang kanyang pagkagamit. Hindi natin alam, pero yan yung lugar na wag nating gayahin. Ang ating Pangulo nagsabi, magkita-kita tayo doon sa impyerno. Nawa, si Ontiveros tayo na magsasabing, hindi ko po yan ambisyon na pumunta dyan. Okay? Lalo naman tayo, kung si Ontiveros ayaw niya, ano naman tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Mamuhay nawa tayo na may biyaya at kahabagan ng Panginoon. Magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Ito mga paglilingkod na mayroon tayo, kunting hirap lang ito. Amen po. Ito mga pagpapakasakit natin, kunting hirap lang ito na tayo naglilingkod sa Kanya. I-reward niya tayo. If we are being faithful sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Tumayo po tayong lahat mga kapatid ko sa Panginoon.